Carmina, ako to, Sir Alp. Bakit may ito nagawa sa akin? Nasaan ang pangako natin sa bawat isa na tayong dalawa ang magkasama sa harapan ng altar? Ralph? Buhay ka? Hindi ito maaari. Ang sabi nila, patay ka na daw dahil sa naganap na sunog sa warehouse na pinapasukan mo. Carmina, buhay pa ako. Sino ba nagsabi sa iyo niyan? Nagbalita sa iyo na wala na ako. Sina mommy at daddy. Kaya naman, pinakasal nila ako kay Jake na isa ring negosyante. Kaya pala. Noon pa man kasi, hindi nabuto sa akin ang mga magulang mo dahil, mahirap lang ba ako? Pasensya ka na talaga, Ralph. Pero huli na para sa atin ang lahat. Nakita mo naman na ikakasal na ako. Pero Carmina, pwede akong umatras. Narito na ako at tara, tumakas na tayo. No, Ralph. Ayoko mapahiya ang mga magulang ko sa mga bisita nila. Umalis ka na, Ralph. Dahil hindi ka naman imbitado dito. Pakiusap. Umalis ka na. Hindi matanggap ni Ralph Alcantara na pinagpalit siya ng kanyang nobya sa isang lalaking kahit kailan ay hindi pa niya lubusang nakilala. Masakit ito para sa kanya dahil ilang taon silang nangako sa bawat isa na kapag dumating na ang tamang oras ay magpapakasal sila, subalit ganito ang nabalitaan ni Ralph. Kaya naman mula abroad ay agad siyang umuwi ng bansa para makausap ng personal ang nobya. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi siya makapasok sa naturang venue basta't-basta lamang, lalo na't wala siyang imbitasyon. Kaya naman nagpanggap na lamang na waiter itong si Ralph para makita ang minahal sa huling pagkakataon. Mga kaibigan, tara! Samahan niyo muli ako sa panibagong kwento na tiyak na pagkapulutan natin ng aral. Pero bago tayo magpatuloy ay huwag kalimutang pindutin ang like button. Maraming salamat. Bata pa lamang noon itong si Ralph ay pangarap na nitong magkaroon ng masaganang buhay. Namulat kasi ito sa totoong realidad ng buhay pagkamulat ng kanyang isipan. Hindi niya nasilayan ang kanyang mga magulang. Paano ba naman kasi ay sanggol pa lamang ito ay walang awang iniwan ito ng isang ina sa harapan ng malaking simbahan. Bagamat natakot ang ina sa magiging kinabukasan ng anak pero taas noo siyang nagbakasakali na may magagandang loob na sasagip sa kanya. Mabuti na lang at may inila ang mga tao na siyang kukup at mag-aruga sa batang si Ralph. Greg, bakit ganon? Matagal na tayong nagdasal na sana biyayaan tayo ng anak. Pero hanggang ngayon, wala pa. Mylene, sa lahat ng ito, may plano ang nasa taas. May tamang panahon para sa ganyang mga bagay. Kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa. Sana nga, Greg. Sana nga. Isang umaga noon ay nakapagdesisyon ang mag-asawa na magtungo sa simbahan para manalangin. Hindi nila inasahan na ganito ang tumambad sa kanila. Isang walang kamuang-muwang na sanggol ang kanilang natagpuan sa gilid ng simbahan. Greg, tingnan mo. Isang bata na walang awang iniwan ng ina dito. Talagang napakawalang puso ng taong nag-iwan sa kanya dito. Greg, baka ito na yung sinasabi mo na sa tamang panahon. Nakita mo naman, isang cute na batang lalaki. Pero Mylene, sigurado ka ba na dadalhin natin yung batang yan? Hindi natin alam kung bakit siya iniwan dito. Greg, pakiusap. Siya na ang hinihintay natin, Greg. Ay naku, Mylene. Sige na nga kung yan ang gusto mo. Sa oras ding iyon, dahil naawa itong si Mylene sa sanggol, kaya naman dinala nila ito pauwi sa kanilang bahay. Simple lang ang pamumuhay ng mag-asawa. Isang magsasaka itong si Greg at minsan pumapasok bilang isang construction worker. Samantalang si Mylene naman ay nagtatrabaho bilang BHW sa barangay. Ilang araw wala noong nakita nila ang sanggol sa may simbahan ay umaasa pa rin silang may maghanap sa naturang sanggol. Ngunit halos linggo na rin na nakalipas ay walang naghanap dito. Kaya naman bilang legal ay nagtungo sila sa children's facility kung merong naghanap sa sanggol na kanilang natagpuan. Pero mukhang kusang iniwan ng magulang ang bata at napunta sa kanilang mga kamay ang pangalaga dito. Wala nang nagawa pa itong si Greg dahil naramdaman nito na masaya ang kanyang asawa noong nakita ang sanggol. Bagamat
Mahirap sa loob ni Greg ang sitwasyon, ngunit kalaunan ay natanggap na rin ito ang bata. Mylene, anong pangalan ng papangalan sa kanya? Greg, gusto ko sanang ipakalan sa kanya ay Jimwell. Pero napansin kong may nakaukit sa pangalan sa kwintas niyang suot. Anong nakalagay sa kwintas? Ralph A. Greg, marahil gusto ng magulang na ito pa rin ang kanyang magiging pangalan. Ikaw ang bahala, Mylene. Sige na. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Maraming salamat talaga, Greg, dahil hindi mo ako binigo. Mylene, hindi ko naman kasi gusto makita ang asawa ko na nalulungkot. Ilang taon nang lumipas ay nakapagsalita na ang bata at magsimula na ito sa kanyang pag-aaral din sa elementarya. Maputi, gwapo ang bata at medyo may pagkakaiba sa kulay nilang mag-asawa. 2 taon ang nakalipas, nagsimula na nag-aral itong si Ralph sa elementarya sa isang publikong paaralan. Matalino ang bata, siya ang laging naunguna sa klase at siya ang palaging nagkakaroon ng award. Ngunit hindi maiwasan na pagtawanan din siya sa mga kaklase. Malayo kasi ang itsura ng kanyang nanay at tatay. Lagi siyang tinutokso na hindi siya totoong anak dahil magkaiba sila ng kutis. Samantalang 7 taon na rin ang nakalipas, ngunit hindi pa rin mawaglit sa isipan ni Giselle ang kasalanang ginawa matapos iniwan ito sa harapan ng simbahan ang kanyang sanggol. Hindi niya kasi alam kung ano ang gagawin, lalo na at nagbunga ang paglalandi nito sa isang lalaki na alam niyang siya ay hindi responsable. Malaki ang kahiyan ito sa kanyang mga magulang kapag nalaman ito. Kaya matapos niyang isinilang ang sanggol ay nagkaroon ng buong desisyon itong si Giselle na iiwan ito sa harapan ng simbahan dahil nakasigurado itong may mga taong kukup-kup dito. Anak, bakit parang malungkot ka yata? May problema ka ba? Nay, yung mga klase ko kasi, lagi nila akong inaasar kung bakit hindi daw tayo magkamukha. Anak, tandaan mo, anak ka namin ng tatay mo at higit sa lahat, mahal na mahal ka namin. Hayaan mo, isusumbong natin sila sa teacher mong mga iyan. Huwag na, Nay. Alam ko namang nainggit lang sila sa akin dahil magaling kayo mag-aruga sa akin. Hoy, Giselle! Ano bang iniisip mo? Huwag mong sabihing nagsisi ka na iniwan mo ang anak mo. Christy, nagsisi ako. Hindi ko alam kung ano ang sitwasyon ng anak ko ngayon. Babalik ako sa simbahan at kapag nakita ko siya, kukunin ko siya ulit. Hindi ko hayaan na maghiwalay kami ulit. Friend, sigurado ka ba? Paano kapag malaman ito ng mami at daddy mo? Bahala na. Basta, ipaglalaban ko ang anak ko. Magkakaroon pa kaya ng pagkakataon para magkita ang mag-ina? Paano kung ang kanyang nais ay hindi matupad? Kaya mga kaibigan, huwag nating kaligtaan ang mas nakapanabik pa na kwento sa buhay ng ating bidang si Ralph. Abangan natin ang ating part 2.